dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sa kaso ng mga nawawalang sabungero, pinaaaresto na Eto na ho mga kababayan ko. Dito makikita natin na ang Pangulong Bongbong ay napakaseryoso. Sabi ko nga sa inyo, si Atong ang untouchable yan. Walang presidente ang umubra dyan. Name it, sinong presidente ang umubra kay Atong ang, kahit pa yung idol ng mga DDS lumuhod dyan. Kulang na lang isubo ni Duterte yung kwan ni Atong ang. Di ba? Mga kababayan ko, pero ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos sa panunungkulan, tignan nyo naman, walang Atong-Atong ang. Bakit? Meron pa nga nagsabi, nagbibigay daw ng contribution para sa halalan. Alam nyo ba kung magkano? 1 billion lang naman. Bakit hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi alam niyang gagamitin siya niyan. Pero alam nyo, si Digong parang probinsyano na sabik sa karangyaan. Pero kita nyo, nangyari sa kanya, nalunod sa kanyang pangarap, sa kanyang mga naranasan, kasaganahan, karangyaan, kapangyarihan. Tandaan nyo yan. Ang Pangulong Bongbong Marcos hindi ganyan. Hindi lunod sa kapangyarihan, hindi lunod sa karangyaan. Bakit? Naranasan niya na yan. Pero si Digong, kita nyo naman, sabik na sabik yung mga yan. Tingnan mo naman, mula kay Pulong hanggang kay Kitty, kung anong mga itsura niyan. Ha? Sipin nyo maigi yan. Oh, kaya tuloy si Jan Angeles, nagagalit na. Ha? Ang ingay-ingay ko raw. Natutulog. Natutulog na eh. Tama mali. Kaya mga kababayan ko, pagkaisipin nyo maigi, kayong mga DDS, lumapit kayo rito at makinig kayo. Bakit etong si Atong ang ay tinropa ng idol nyong si Digong? Isipin nyo maigi yan. Kung etong si Atong ang ay isang masamang tao na may ginagawang mga katarantaduhan, akala ko ba si Digong ayaw niyan? Bakit naging tropa niya yan? Hindi lang yan. Si Michael Yang at marami pang incheck dyan na tinropa ni Digong para magkakwarta yan. Sipin nyo maigi yan. Hindi yung puro na lang kayo kapag may sinabi si Digong, okay na yan. Hindi ganon ang tamang pag-iisip dyan. I-analisa nyong maigi kung sino ba ang totoo dyan. Hindi yung bahala ka na dyan. Walang ganon. Kayo naman. Tama mali. Sipin nyo maigi. Ha? Tama? Ay naku. Ewan ko. Bakit sila ganyan? Pero alam nyo, eto na. Pakinggan natin. Atong ang. ilang buwang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, pinaaaresto na ng korte ang tinuturong mastermind, ang negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang kasabwat sa kasong kidnapping with homicide. Para sa iba pang detalye live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano bang mangyayari ngayon? Anong inaasahan natin sa paglalabas nitong warrant? Eto lang yan. Sasagutin na natin yan mga kababayan. Eto lang kasi yan. Mabubulok sa kulungan yan. Sa patong-patong na kaso tapos walang piyansa. Nako. Pero kung gagamitin ang pera, mga kababayan, pwede naman. Pero hanggat si Pangulong Bongbong Marcos ang Pangulo, hindi uubra yan. Kung ang magiging presidente ay katulad ni Duterte na si Digong na nakakulong, baka pwede pa yan. Kaya ang inaasahan ng mga yan, mapabagsak si Pangulo, si Sara ipapalit dyan para hindi matuloy yung mga kaso niyan. Pero hindi pwede. Ang Pangulong Bongbong Marcos, kailangan kung ano yung mga ebidensya, kung may kasalanan, kung may katiwalian, at may ebidensya, dun lang yan. Hindi magbabago yan, hindi po pwede, bayad-bayad yan. Walang ganun. Pero kay Digong, paano mo ba ginagawa yan? Ganun si Digong, bumubulong. O sige, Atong ang, magkano ba yung kinikita mo dyan? Baka naman, sige, ganito na lang. Kaysa naman pakulong kita, sosyo na lang tayo. Ha?
Ganun ang style ni Digong. Kaya wag na kayong magtaka kung si Michael Yang ginawa pa ng economic advisor yan. Di ba? Sino pa ba? Peter Lim, nasan na yan? Bakit hindi na nagpakita? Bakit? Kasi pinatakas niya na yan. Ha? O kita niyo naman yung tinalakay natin nung isang gabi. Di ba? Pati yung mga droga na lumalabas sa custom, siya pa ang umaabsuelto. Hindi man lang dinaan sa pag-iimbestiga ng mga ahensya, ng mga pulis, CIDG o PDEA. Bakit? Kasi alam niya na tutumbukin yung pamilya niya. Ituturo ng investigasyon ay si Polong ang mastermind. At yung asawa ni Sara, katulad na lang ng sinasabi ni Trillanes na ang totoong mastermind sa pagpapalaganap ng droga sa bansa ay walang iba kung hindi si Polong at si Carpio na asawa ni Sara. Ewan ko lang kung nagkikita pa sila. Tama mali? Di ba? Yan po yun mga kababayan. Ha? Di ba? Oh. Ewan ko, bakit hindi pa rin nahahalata ng mga DDS ano? Eto na, tuloy natin. Root 10 counts ng kidnapping with... Putik na ang dami. 10 counts ng kidnapping. Tapos no bail, mga kababayan ko. 10 counts, no bail. Mabubulok ka na nga sa kulungan. Tapos bibilangin mo kung ilang taon na yan. Ilang taon na ba? Sino? Si Atong Ang. Kita nyo naman, matanda na yan. Kung hindi ako nagkakamali, senior na rin siguro yan. Tignan nyo na lang ako, mga kababayan ko. Kung anong itsura ko, tingnan nyo naman ang itsura niya. Mas matanda pa siya, mga kababayan ko. Pero, 60 na nga ako ano pa siya? Ngayon, kung makukulong na mahabang panahon yan, ano pang silbi ng buhay niyan? Wala na. Kaya, ano mangyayari? Mabubulok na sa kulungan. Magwawakas talaga mga masasamang tao sa Pilipinas kapag si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente. Sana lang magtuloy-tuloy. Tanong ko sa inyo, si Digong ba merong napakulong kahit isa? Sige nga ho, paki-explain nga. Kayong mga DDS dyan, makisali kayo, sumagot kayo. Ang tanong ko sa inyo, si Digong may napakulong ba kahit isa na katulad ni Atong Ang? Sige nga, meron? Wala kayong maiisip kasi wala talaga. Naku, ewan ko sa inyo. So ngayon, ano mangyayari dito? Wala na. Kaya alam nyo mga kababayan ko, kailangan lang naman dito gamitin ang sentido común. Common sense, sabi nga. Oo, para nang sa ganon, malaman ninyo at magamit ninyo kahit kokonti na lang yung natitira sa utak ninyo. Yun lang, gamitin ninyo. At mapagtatanton ninyo, masusumpungan nyo ang katotohanan na kayo'y matagal nang niloloko ng kampo ni Duterte. Tama? Yun. Yan yun mga kababayan ko. Wala na ito. Malabo na ko itong makalabas pa sa edad ni Atong Ang. Kaya alam nyo, sa panahon ni Pangulong Bongbong, ang daming mga nawakasan. Nawakasan ng alin, mga kababayan ko, ng kanilang mga ginagawang kalokohan sa tinatamasan nila na karangyaan sa buhay kapangyarihan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama mali? Tuloy. Homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang isinampa ng Regional Trial Court Branch 26 sa Santa Cruz, Laguna laban nga kay Atong Ang at 21 pa. Kaugnay pa rin niya yan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Diyan po nag-umpisa yan na sa sobrang kadami ng pera, akala nila lahat pwede na nilang gawin. Hindi nila alam na may umiiral na batas. Dahil sa panahon ni Digong, hindi pinairal ang batas sa totoo lang. Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong, umikot, umiral at gumulong ang batas. Kaya ngayon nasawata ang mga tinuturong mastermind. Sino yon? Wala nang iba kundi si Atong Ang lang naman. Siya ang tinuturo na pinuno ng mga pumatay daw di umano sa mga nawawalang sabongero.
At dahil yan sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan ko, pagkaisipin nyo kasing maigi yan. Walang bail o piyansa ang kasong isinampas sa kanila. Kabilang sa mga pinaaresto maliban kay Ang ay ang mga pulis sa sina Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. Ayan na mga kababayan ko, pati mga polisi na damay na. Ha? Ayan na nga eh. Siyempre mga kababayan, kapag ka maraming pera, alam nyo na. Police Senior Master Sergeant Joy Encarnacion, Police Executive Master Sergeant Aaron Erza Lagahit, Kabilan at iba pa. Ayon sa korte, nakitaan ang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction ng kaso para kasuhan sina Atong Ang at iba pa. Bago ilabas ng korte ang arrest warrant, naghain pa ng motion ng kampo ni Ang sa Department of Justice para nga iapila ang resolusyon ng panel of prosecutors. Pero Wala na. Kahit gamitin mo lahat ng pera mo, hindi uubra kay Manong Bongbong. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito mga kababayan, pagkaisipin nyo uli yung sasabihin ko. Yung sinasabi nilang corrupt si Pangulo, mga kababayan, ito, isa pang napakatibay na ebidensya na tama yung sinasabi ko sa inyo na ang Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa pera, wala yang pakialam. Hindi niya mahal ang pera dahil ang sa kanya manungkulan sa bayan. Tingnan niyo to mga kababayan ko. Sa totoo lang, pwede niya yan hingan ng kahit ilang bilyon. Bakit? Bilyonaryo ito eh. Sino? Si Atong Ang. Bakit ho? Yung kanyang binibigay na kanyang campaign donation ay hindi ho tinanggap 1 bilyon. At eto pa mga kababayan ko. Pwede rin na sabihin ni Pangulong Bongbong, pengi ako ng 50 billion. Pero bakit? Hindi ganon. Kasi nga ho mga kababayan, si Pangulong Bongbong, ulitin ko, hindi ho para sa pera. Kaya yung sinasabi nila na si Pangulong Bongbong Marcos ay magnanakaw, yuntog nyo yung mga ulo nyo sa simento dahil eto na yung isa pa na magpapatunay na hindi siya para sa kwarta. Tingnan nyo, Atong Ang, bilyonaryo. Si Digong nga, sabi ko nga sa inyo, lumuhod dyan eh. Kulang na lang, isubo yung hotdog ni Atong Ang eh. Diba? Pero ginawa ba ni Pangulo? Hindi. Bakit? Kasi mga kababayan, para sa matuwid si Pangulong Bongbong Marcos. Isipin yung maigi yan. Kayong mga DDS. Yuntog nyo nga yung mga ulo nyo para maunawaan nyo yung mga bagay-bagay na to. Palalimin ninyo yung pag-iisip ninyo para maikonekta nyo yung mga bagay-bagay, makabuo kayo ng isang konkreto na pananaw sa buhay ninyo. Di ba? Ay nako mga kababayan ko. hindi na nito napigilan ang pagsasampa ng kaso. Hinihingan pa natin ng reaksyon ang Wala na. abogado ni Ang tungkol dito. Ayon sa DOJ, nauna nang nailabas ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Ang. At dahil meron na ngang warrant, hihilingin na ng prosecutor sa korte na maglabas ng hold departure order. Wala na, hindi na rin makakatakas. Ewan ko, baka nauna na. No? Baka ginaya na si Saldico. Baka ginaya na rin si Harry Roque. Pero alam nyo mga kababayan ko, hindi naman kayo makakatakbo sa batas eh. Mapapasaan at mapapasaan. Darating din sa dulo. Harapin nyo na lang yung kaso at makipaglaban kayo sa korte kung totoo o hindi yung mga pinaggagawa ninyo. Kasi sabi nga ni Bato, nakatulad ng sinabi niya na dapat wag kang lilipad, wag kang lalayo, wag kang tatakas kung nasa tama ka. Katulad niya, kita nyo, na tumatakas. Ibig sabihin, alam ni Bato na may kasalanan siya. Ngayon, kapag tumakas, sino? Si Atong Ang dito, alam nyo na guilty na agad. Yun na yung natin, magiging hatol sa kanya kapag katinakasan niya. Pero kapag nakita natin na nilalabanan niya sa korte yung kaso niya, maiisip pa natin na mukhang baka naman. Wala talaga. Pero kung tatakasan nyo yung mga kaso nyo, teka muna, iisipin na namin, ulitin ko, may kasalanan kayo talaga. Di ba? May kasalanan kayo talaga.
our beloved Boss Mike. Boss Mike.